nung nakaraan pa po ako nag-pray, Lord, ano yung message na gusto mong ibahagi ko sa bawat makikinig? And sobrang dami niyang pinaranas sa akin ngayong week na to. Na sobrang blessed ako sa mga tao na nakasalamuha ko ngayong week na to at nakasama ko upang magbigay din ng wisdom na nanggaling sa Panginoon sa kanila at naipasa din sa akin. Ang title po natin ngayon ay Buhay ang Aking Diyos. Yan. Sige nga po, ulitin po natin. Ano pong title natin? Buhay ang Aking Diyos. Yung may conviction. No? Buhay ang aking Diyos. Yun. So, thank you po. Ang mga taong nakaranas lang po ng pagtanggap kay Kristo ang makakapagsabi na buhay ang salita ng Panginoon. No? Why? Kasi nararanasan nila yun. No? Ang Panginoon ay nasa buhay nila at patuloy na kumikilos sa buhay nila. Yeah. So, nabuo po itong topic na to actually kahapon lang. No? Nung umaga po kasi, nagulat ako. Alam ko po na ako yung mag-i-speak ngayon. Hindi ko rin po inakala na paggising ko, kahapon ng umaga, drummer na rin pala ako. So, nagpasakop lang po ako sa ating MD, no? May pagpapala sa pagsunod. Amen po ba? Yeah. So, buhay ang aking Diyos. Nabuo po itong topic na to nung tinutugtog namin yung, ano yung huling kanta no? Anong title ng huling kanta natin? I Believe. This I Believe. No? Yung pagiging isa ng Panginoong Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Yeah. Ayon po sa Hebreo 11, verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang tema po natin is Adjourning Idols. No? At nabuo po itong topic na to na ang tanging sinasabi sa akin ng Panginoon ay kailangan palaguin ng bawat isa ang pananampalataya nila. No? And sabi ko, Lord, paano ko pagkakabitin? Paano ko idudugtong to doon sa tema namin? Huh? And sabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo lang kung ano yung divine encounter mo sa akin. No? Sino po ba yung nakatanggap na kay Kristo? Ibig sabihin po, meron kayong divine encounter sa Panginoon. No? Nung ako po ay nakapanumbalik, no, bago makapanumbalik sa gawain ng Panginoon, kinausap ako ng aking mga magulang. Sabi sa akin, anak, mag-encounter ka. Hindi ko na po mabilang kung ilang paulit-ulit po ako na umattend ng encounter. No? Sabi ko, paulit-ulit na lang naman yan eh. Paulit-ulit na lang naman yan eh. Sabi, hindi anak, mag-encounter ka, sumunod ka. Umuwi po ako ng bahay namin, may lungkot sa aking mga muka. Kasi nasa isip ko, ano ba yan, paulit-ulit na naman, gastos na naman. May reg fee po eh. Paulit-ulit naman, gastos na naman. Then, nung pag-uwi ko po sa bahay, doon ko po naranasan ang divine encounter ko sa Panginoon
So bago pa mag-encounter, na-encounter ko na siya. No? And ito po yung nangyari. Nagpipray ako, Lord, bakit kailangan ko umulit? Lord, ganun ba ako kasama? Para ipaulit-ulit sa akin, no? Na kailangan mong magbago na. At doon po, nag-flashback sa akin yung lahat ng ginagawa kong kamalian. Pinakita po sa akin ng Panginoon na ito, anak, yung ginagawa mo. Dahil pilit mong hinahabol yung saya na gusto mong maranasan. Pero hindi ang mundo ang makakapagbigay sa iyo niya, tanging ako lang. And nasa kamalayan po ako, no? Ibig sabihin, naririnig ko yung aking panalangin, no? Pero sa moment po na yon, nananalangin niyo yung physical ko na purong pagpupuri sa Panginoon, pero ang mind ko, nagtataka, bakit ganito yung sinasabi ko? Bakit ganito yung sinasabi ko? Purong pagpupuri sa Panginoon. Lord, ang gusto ko lang naman makahingi ng kasagutan na kung bakit kailangan ko magpaulit-ulit ng encounter sa'yo. And doon ko na-realize, no? Na yung moment pala na paulit-ulit ako ng encounter, hindi ko pala na-enkwentro ang Panginoon. Until that day, no? Na naging totoo siya at nalaman ko na siya ay buhay dahil patuloy siyang kumikilos sa buhay ko. No? Hindi po siguro ako nandito, hindi ito yung Dan na makikilala nyo dahil iba yung Dan na nakilala ng karamihan. At salamat po sa Panginoon sa pag-ahon sa akin, sa kasalanan, sa putik, no, na aking pinagkadapaan. Yeah. At sabi dito, dahil sa iyong pananampalataya, nagiging posible ang imposible. Naniniwala po ba tayo doon? Ang tao hindi kayang gawin yun. Diyos lang ang may kakayanang gawin yun. Pero nang dahil sa anak ka ng Diyos, pwede kanyang gamitin para iwaksi ang kanyang kapangyarihan. Remember the time na hinati ni Moses, no? Yung karagatan, di ba? Yung tinuktok niya yung bato at lumabas yung tubig. Hindi po kaya ng tao yun. But nang dahil sa tulong, sa kapangyarihan ng Panginoon, doon sa naglilingkod sa Kanya, nawaksi ang Kanyang kapangyarihan. Yan. Ano ba ang pananampalataya? No? Sabi, faith, belief and trust in, and loyalty to God. So ang faith pala ay paniniwala, pagtitiwala, at pagtatapat sa Panginoon. Yan. At saksihan po natin yan dito sa, nagkwento na rin naman po ako, well, si Jesus po, gusto din rin magkwento, no? So magkukwento po ulit ako. No? The story of Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Nung panahon po nila, meron isang hari na nagngangalang Haring Nebuchadnezzar. No? At nagpagawa po itong hari na to, ng rebultong ginto upang sambahin, no, ng lahat ng nasasakupan niya. At ang sabi niya, kapag narinig nyo na tumugtog ang mga instrumento, lahat kayo magbabow down dito sa ipinagawa kong gintong rebulto. And nangyari, tumugtog ang instrumento, lahat ng nasasakupan niya, nag-bow down doon sa ipinagawang rebultong ginto. Pero merong tatlo. Etong tatlo na to ay kaibigan ni Daniel. No? Etong tatlong tao na to, hindi sila nag-bow down doon sa Diyos-Diyosan na ipinagawa
ni Haring Nebukadnezar. At may mga nakakita. No? Merong mga tao na lumapit sa hari. Mahal na Haring Nebukadnezar, di ba po't sinabi nyo na ang hindi sumunod, ang hindi yumukod sa iyong pinagawang rebulto ay itatapon sa naglalagablab na pugon. Oo, sabi ng hari. Bakit? No? Ito pong kinukwento ko ay makikita po natin sa Daniel 3. No? Bakit? Meron pong 3 Hudyo na hindi sila yumukod, hindi sila nag-bow down nung tumugtog po yung instrumento. No? Which is, ito po ay si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Nagalit ang hari, pinatawag yung 3. No? Sabi niya, bakit hindi kayo yumukod? Bakit hindi kayo nag-bow down? No? Sa ginawa kong rebulto. No? Bibigyan ko pa ulit kayo ng pagkakataon. Pag tumugtog ang instrumento, mag-bow down kayo. At sabi ng 3, hindi sila yuyukod. Hindi sila magbabow down doon sa rebulto na yon. Dahil yung Diyos na pinaniniwalaan nila, iligtas man sila o hindi. Doon sa naglalagablab na pugon na yon, hindi pa rin sila yuyuko doon sa Diyos na pinagawa ni Haring Nebukadnezar. At tines yun ni Haring Nebukadnezar, sabi niya, sa tingin niyo ba may Diyos na makakapagligtas sa inyo sa naglalagablab na apoy? No? Sobrang imposible nun. No? Na pagdating mo sa apoy, yung dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Diba? Apoy yun eh. Hot yun. Parang si Master. Hot. Yun. Commercial lang po. And then, ganun yung faith na pinakita nitong 3 magkakaibigan na to. Hindi sila nag-bow down. Hanggang sa, sabi ni Haring Nebukadnezar, tinipon niya yung mga katiwala niya, yung mga brusko. No? Sabi, itali nyo nga yan. Yung 3 na yan, itali nyo yan. Itatapon natin yan sa pugon. Tapos sabi pa niya doon sa isa, painitin mo yung pugon na yan, 7 beses pa sa init niyan ngayon. No? So, ibig sabihin, sobrang init na yon. At sabi sa Biblia, habang pinainit po yon, to the point na yung apoy ay lumaki. No? At lumawak yung sakop ng apoy. No? Na maging yung magtatapon doon kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego, ay nasunog, namatay rin. Dahil sa pag-boom ng apoy. No? Nang dahil sa inggit, ichinuchu. Alam niyo po yung ichinuchu? Sinumbong. No? Etong 3 magkakaibigan na to. But still, yung pananampalataya nila, ganong katibay. Hindi po kami sasamba sa ipinagawa mong Diyos. And naitapon na. No? Nailagay na sila, nilaglag na sila doon sa naglalagablab na pugon at nagulat ang karamihan. No? Sabi, napatayo pa nga napatindig ang Haring Nebukadnezar kasi 3 lang yung tinapon pero 4 yung nakita niya. At ang sabi niya, yung isa parang anak ng Diyos. No? So yun po ang nangyari. No? Yung isa parang anak ng Diyos. Hanggang sa tinawag, Meshach, Shadrach, Abednego, lumabas kayo dyan. No? Natanggal yung gapos, lumabas yung 3. Ang sabi sa Biblia, wala man lang bahid ng sunog. No? Walang bahid ng sunog yung buhok nila, yung kasuotan nila, pati hindi man lang nangamoy usok. No?
Kahit yun lang sana no? Nung nangamoy usok, maniniwala ka na ipatapon sa pugon, pero wala pong ganong nangyari. At nang dahil po sa nangyaring iyon, etong haring to, sobra yung naging paniniwala niya na totoo ang Diyos na sinasamba nitong tatlo. To the point na sobra yung respeto na ibinigay niya sa Panginoon sa pagkakagamit dito sa tatlong ito. Kasi sabi niya, sino mang tao, bayan, bansa, anumang wika yan, na hamakin ang Diyos ng tatlong to, papatayin. At ang masahol, pati yung pamilya, papatayin din. So ganun po yung naging respeto ng hari na to nung na-encounter niya. No? Yung tinatawag na anak ng Diyos. No? And right now po, ano ba yung divine encounter nyo sa Panginoon? No? Kasi po, yan ang pinakamabisang kwento ng buhay nyo na pwede nyong sabihin sa ibang tao. Yan yung greatest testimony. Nasa kape na tayo. No? Medyo wala pa po kasing tulog eh. No? Ito po yung greatest testimony ng buhay nyo. Kung paano ang Panginoon kumilos para iahon kayo doon sa putik na pinagkadapaan nyo. Kung paano ang Panginoon napatawad kayo, no? Para magpatawad rin. So, at ganun po yung nangyari doon sa kwento nitong tatlong magkakaibigan. And himay-himayin po natin, no? Ang point po natin, number 1, is manatiling naniniwala sa Diyos. Yeah. Sa Daniel 3, verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. No? So naniniwala sila. Etong tatlong to, naniwala sila na kaya silang isalba ng Diyos na pinaniniwalaan nila. No? And sabi po dito, maniwala na ang Diyos ay buhay. No? Sino po nagsasabi sa inyo, taas lang yung kamay, ang Diyos ko buhay? Tuloy mong nararanasan yung banal niyang gawa at kilos, banal niyang pag-ibig at grasya sa buhay mo. Dahil siya ay nananatili sa iyo at kasama mo. Kaya kaya mong magpatotoo na buhay ang Diyos na sinasamba ko. Amen po. Kapag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso at buhay, doon mo lang lubos na mauunawaan ang kanyang dakilang gawa at pag-ibig. Dahil ito ay nararanasan mo. Ito na po, no? Kayo na po, no? Ang produkto ng pagkilos ng Panginoon. Ano pangalawa? B, yan. Ang Diyos ang nagbibigay, maniwala na, ang Diyos ang nagbibigay buhay o pag-asa. Yan. Nung panahon po na ibinaba ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak, ibinaba niya po ang buhay. Ibinaba niya po ang pag-asa, no, sa bawat isa sa atin. Tama po ba? Na kung sino yung tumanggap doon sa anak, ay siyang makakatanggap ng buhay
Yan. Basahin po natin sa 1 John 5:12 para po maniwala kayo sa mga pinagsasabi ko. Yan. Sige po, kayo po ang magbasa. No? 1, 2, 3, go! Kung sino ang tumanggap kay Kristo, iyon lamang ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay na, Kuya Dan. Tinanggap ko na si Jesus Na na OVE. Na one verse evangelism ako. Tinanggap ko si Lord. Nagpray pa nga po kami. Tinatanggap ko si Jesus sa puso ko, sa buhay ko. At siya na po ngayon yung naghahari sa akin. Thank you, Lord. Pero may ebidensya po. Kung tunay na natanggap natin si Jesucristo sa buhay natin, merong agarang pagbabago ng takbo, ng isip, ng ating mga kilos, at kung ano yung nalabas sa ating bibig, maging sa ating pag-uugali. May ebidensya po. At once na tinanggap mo si Jesucristo, nasa iyo rin ang banal na spirito. No? Which is dapat nakikita sa iyo yung bunga ng espiritu. Siyam po yun No? Which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Magtataka po kayo, Lord, bakit merong patience? Bakit merong pasensya? Nakasama doon sa bunga ng Espiritu. Kasi po, merong long suffering. Kaya pala yung mga leader nyo, pinupuntahan pa kayo. Kaya pala yung mga leader nyo, grabe pa rin yung ngiti, grabe pa rin yung sigla kapag hinaharap kayo sa kabila ng pagtatago. Sa kabila ng pagtatago nyo at pag-reject nyo sa kanila. Bakit? Merong Holy Spirit sa kanila. At nakikita ang bunga ng banal na Espiritu sa buhay nila. No? Kaya, pasalamatan po natin, yung mga taong nagtsatsaga talaga, na alagaan tayo. Maging ako po ay inalagaan rin. Kaya, nag-aalaga rin. Yan. At pangalawa, manatiling nagtitiwala sa Diyos. Yan po. Sa verse 18 naman po ng Daniel 3, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. So, ganun katindi. Yung trust nila doon sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Kahit na hindi nila nakikita. At ito po ang mahirap sa isang tao. Hindi nila kayang ibigay yung buong tiwala nila sa mga taong hindi nag-earn ng trust nila. Bago mo makuha yung trust ko, earn mo muna. Diba? Gumawa ka muna ng mga bagay, na karapat-dapat ka pagkatiwalaan ko. At ito po, sila pong tatlo, ibinigay nila ang buo nilang pagtitiwala. Kahit hindi nila nakikita ang Diyos. Pero, di man nila nakita, nararanasan nila. Dahil sa patuloy na pagbubuhos ng pagpapala at ng karunungan ng Diyos sa buhay nila. Yan. Sabi, kaya ng Diyos, iligtas ka. Pagalingin ka, baguhin ka, gamitin ka.
Kapag ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang ating sarili, yun na ang oras na aayusin Kanya. Kapag isinurrender na natin, isinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya to, ikaw nang bahala. No? Doon lang magkakaroon ng access ang Panginoon para pakialaman ang buhay mo. No? At ang sabi, kapag binigay natin ang ating buong pagtitiwala sa ating Diyos, katagumpayan at nag-uumapaw na pagpapala ang sa Kanyang ibubuhos. No? Ang ganda pakinggan. Pero kailangan nating maintindihan na bago tayo dumating sa punto na yan, merong proseso. No? May proseso ang Panginoon ng pag-aayos at pagtatama sa bawat isa sa atin. No? Maging ako po ay nasa proseso pa rin ng pagbabago ng Panginoon. And lastly, maraming nagtatapat sa Diyos. Manatiling nagtatapat. Yan, manatiling nagtatapat sa Diyos. Sa Daniel 3, verse 28, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. So, ganun po yung katapatan nila sa Panginoon. Na hinayaan nila na maranasan nila yung parusa ng tao para maiwaksi yung kapangyarihan ng Panginoon. No? And by faith po talaga, yung kilos na yon. No? Ang hirap nun. Di ka luluhod sa ano ko? Sige. Kahit dun sa ano na lang pasuin kita ng katol. Masakit na yun Ayaw na natin yun. Sige, pasuin mo ako, away to. Diba? Pero sila, faithful sa Panginoon. Grabe yung katapatan nila sa Panginoon. Sige po, itapon niyo po. Ito na po, nakatali na po. Sige po. At tinapon sila. At nang dahil doon, sa pagkakatapon na yun, maging yung hari na mangha, humanga, at naniwala na totoo ang Diyos nitong tatlo na to. Dahil siya mismo, kahit siguro, ano bang tawag doon, blurred niya nakita. But still, naengkwentro niya ang anak ng Diyos. No? Ano ba yung humahad lang sa atin sa pagiging tapat sa Panginoon? Kung asa ng puso mo o attention mo, yon ang nagiging Diyos mo. Meron pong isang lumang kwento na narinig ko sa aking ama na merong isang mayamang lalaki na naglalakad at sinusubaybayan siya ng isang holdapper. Mamamatay tao. No? Kasi gustong agawin yung yaman niya. At nasa isip po ng tao na to na kailangan patayin ko tong mayaman na to para makuha ko yung yaman niya. And nagtagpo po silang dalawa. Binaril nung masamang tao, yung mayaman, tinamaan sa ganto. Tumumba, pero bumangon ulit.
hawak-hawak yung tama niya sa dibdib. No? Binaril ulit, tinamaan sa paa. No? Bumangon pa rin yung mayamang lalaking to, lumuho, nakaluhod nga lang. No? Pero bumangon pa rin. Binaril sa may ulo. Hawak lang din yung ulo, bumangon pa rin. Natakot yung bumaril. Zombie yata to No? Zombie yata to. Ganun. Bumangon, nakatalikod. Kasi hawak-hawak yung ulo, yung dibdib, pati iniinda yung paa. No? Binaril ulit niya. Tinamaan yung wallet. Namatay yung mayaman lalaki. No? Naandong kasi yung puso. Nasa wallet. No? Ano ba yung bagay na grabe mo pahalagahan? Baka yan na yung Panginoon mo. No? Kamusta ang prayer life mo? Okay ba? Nagagawa ba natin ang pakikipag-usap sa Panginoon? Kasama to sa pagiging tapat natin sa Panginoon. No? Sabi, kaya raw nag-grow yung pananampalataya natin ay nandahil sa pagsunod natin. We pray kasi inuutos ng Panginoon na manalangin ka. Kausapin mo ko. Paglaanan mo ko ng oras. No? At nandahil sa sinusunod mo yon, nananalangin ka, nag-grow ang faith mo. I do my devotion. No? Gumising ng maaga, nag-journal, no? Lumalago ang faith mo. Why? Kasi sumusunod ka sa kagustuhan ng Panginoon. Diba? Magbasa ka. No? Basahin mo yung aklat na nagbibigay ng buhay. No? Yung magandang balita. No? At nag-grow po yung faith natin nang dahil sa obedience natin o pagsunod natin sa Panginoon. No? And balik po tayo sa kanina kong tanong. Kamusta ang prayer life mo? Okay ba? Kuya Dan, nagpipray ako. Good. Thank you, Lord. Pangalawang question, kamusta devotional life mo? Okay ba? Opo, gumigising po ako ng maaga. No? Nagbabasa po ako ng Bible. No? Gino-journal ko po lahat ng sinasabi ng Panginoon. No? Paano naman po yung huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. I do my devotion. Yung application na isinulat ko, nagawa ko. No? Pero paano naman yung gabi? Nabalikan ba natin yung mensahe ng Panginoon sa atin? Diba? Tumahimik at tumigil ang mundo. Diba? Kweng, 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 kweng. Hindi lahat nasunod natin. Yet sinasabi mo, tapat ka. Lord, nagtatapat ako sa iyo. I pray. I do my devotion. Pinapagawa ko yung inutos mo sa akin. Pero minsan kulang. Meditate it day and night. Yun yung laging nakakaligtaan ng lahat. And hindi ko po sinasabi ito dahil naobserbahan ko yung mga kasama ko. Hindi po. Naobserbahan ko ang sarili ko. Kulang, no? Yung nagawa kong pagsunod sa Panginoon. Yan. Kamusta ang giving mo kay Lord? Yan. Ito, matinding usapin to eh. Pag nagpag-usapan yung giving na yan, basta eh. Alis ako dyan sa simbahan na yan. Napakialaman ng kaperahan ko eh. Alam natin yung principle ng tithes, which is we give the 10%
no, ng kabuuang sinahod natin o natamasa nating pagpapala sa loob ng 1 linggo. No? And maraming tao nakakasunod dito. How about the principle, no, of offering? No? Kung mapapansin po natin sa Biblia, laging ang ino-offer yung pinaka-best, yung pinaka-mainam, yung walang kapintasan. No? Yung sa kwento nga po nung pagkakaloob ng babaeng balo, no, na nakita ng Panginoon, yung mga mayayaman na ang lalaki ng binibigay. No? Ang lalaking halaga yung binibigay. Yung ino-offer nila. Pagdating nung babaeng balo, naglagay lang siya ng 2 pilak, no, na barya doon sa lagayan. At ang sabi ng Panginoon, mas malaki ang ibinigay nung babaeng balo na yon. Kasi itong binigay na malalaking halaga ng mga mayayaman, sobra lang doon sa ginagamit nila. Pero ang ibinigay ng babaeng balo na to is yung buhay niya, yung ikinabubuhay niya, yung ikabubuhay niya. No? Ibig sabihin, yun na lang yung meron siya. At lagi po natin tandaan ng Panginoon, kayang siyasatin ang puso ng bawat isa sa atin. No? Kaya nga niya nakita, kaya nga niya kinalugdan, no, yung babaeng balo na yon. No? Sa kanya ang laking ibinigay. Dahil ibinigay niyan lahat ng meron siya. No? Saan ka nakagapos ngayon na nagiging hadlang para hindi mo unahin ang Panginoon? Ito pong mga sinasabi ko, check nyo po, no? Baka ito na yung nagiging Diyos natin. No? Saan ka nakagapos ngayon na nagiging hadlang para hindi mo unahin ang Panginoon? Sa school works ba yan? No? Kuya Dan, kasi hindi mo na ako mag-church. Natambakan kami ng school works eh. Sa trabaho, ano pa? Gawaing bahay. No? By the way, Happy Mother's Day po sa lahat. No? Ng ating mga magigiting na ina. No? Total po, nabati ko na kayo, so pwede na akong magkwento. No? Karamihan po sa mga nakikilala ko na ina ng tahanan ay gapos sa pagod sa pagrereklamo, pero dun sila nakatali. Hindi nga ako maka-attend ng sila eh. Maglalaba pa ako eh. Itong mga anak ko, grabe magano ng damit eh. Palit-palit ng damit eh. Kailangan kong mamamalansya eh. Hindi muna ako makaka-attend ng service. Wala akong masuot na damit eh. No? At maging sa kabataan po, nangyayari itong mga to. No? Yung ikinapapagod nyo, yung inirereklamo nyo, dyan pala kayo nakatali. Alam nyo na napapagod kayo. Alam nyo na kailangang unahin yung Panginoon. But still, ginagawa nyo, pinagpapalit nyo, no, dito sa mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Kanya. No? Dito ka na nakatali. Hindi mo na maiwasan. No? Kaya ang nabibigay mo na lang, puro dahilan. No? Kasi doon ka gapos. No? Saan pa po? Online games. Ito, marami sa kabataan to. Naglilibang lang po eh. Libang buong araw. Diba?
social media, pornografiya, saan ba, no, sa part ng buhay mo, inilalagak yung attention mo. Yun yung nagiging Diyos mo. Kailangan mo diyang makawala dahil ito yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Ito yung dahilan, yung mga dahilan kung bakit di natin magawang maging tapat sa Panginoon. And alam ko po, the Holy Spirit nangungusap sa inyo ngayon, no? Ano ba yung pinapabago niya sa iyo ngayon? Oras na ito. No? Agad-agad po nating kilusan. No? Dahil ito po, yung mga hadlang para maibigay natin ang ating buong katapatan sa Panginoon. The moment that we receive Jesus, ito natutunan ko po nung nagklase kami nung kailan ba yan? Friday. The moment that we receive Jesus Christ, hindi na po usapin ang katanungang ligtas ka ba o hindi. Sure yun, ligtas ka. Ang usapin na pagkatapos ng kaligtasan na yon na natanggap mo na is yung katapatan mo. Hanggang saan yung katapatan mo? Dahil darating ang araw, paparusahan ang mga lingkod ng Diyos, papatayin. No? Nang dahil sa paniniwala nila sa Panginoon, kaya mo bang ibigay yung buhay mo? Kaya mo bang maging tapat sa Panginoon na, Lord, I commit myself to you. Hanggang saan ba yung katapatan mo ngayon? And yun po, dapat yung pinagtitibay natin sa bawat araw. No? Salamat po sa Panginoon, no? Dahil itong nakaraan ay naipatawag ako sa bayan ng Indang, no? Para manalangin doon sa inumpisahang business nung magulang nung tropa ko. Nagtataka po ako kung bakit ako yung ipinadala. Kasi po, pangit yung pagkakilala nila sa akin. Saksi po sila sa mga kalokohan na nagawa ko. Kasama din sila o hindi sila kasama sa kalokohan iyon. Then nagulat po ako na ako po ay ipinatawag nila upang manalangin doon sa negosyong itinayo nila. And habang pauwi po ako, yung message lang na bit ko doon nung pauwi ako na, Lord, you never fail to amaze me every day. No? Hindi ako to Ikaw to. Nagpagamit lang ako sa iyo, Panginoon. No? Nasusunod ba natin ang greatest command ng Panginoon? No? Kasama po to sa pagiging tapat sa Kanya. Yung paggawa ng pinakamahalagang utos, no? Which is go and make disciple. Ito po yung greatest command. No? Discipleship. At ang tahimik po natin ngayon. No? Kung nasaktan po kayo, nasaktan din po ako. At kailangan mapangyari yun para maisaayos yung ating mindset at maitama yung ating puso. Ang conclusion po natin, so kayo naman po yung magbasa, inom lang ako. 1, 2, 3, go!
Ulit mo, ulit. 1, 2, 3, go! Yung mananatiling tapat, siya lang ang maliligtas. Amen po ba? Hindi ko na po dadagdagat dahil mensahe na po ng Panginoon yan para sa atin. Pwede ko po bang anyayahan ang lahat na tumayo para samahan lang ako sa pananalangin? Father in heaven, sa iyo po lahat ng kapurihan, kadakilaan, Panginoon. Tunay na ikaw lang ang may kakayanan na baguhin ang bawat isa sa amin. And God, pwede po ba na itama mo, ayusin mo kami, mag-umpisa ito sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong grasya. At Lord, ininadalangin ko po ang bawat nakapakinig ng iyong mensahe na maging buhay sa kanila ang salita mo. At mamuhay ka na kasama nila sa pagharap nila sa anumang suliranin, pagsubok sa buhay nila. Ibaba mo rin, Panginoon, sa kanila ang pagpapala, Panginoon, na nararapat sa kanila. Maraming salamat po sa mga bagay na nararanasan namin ngayon. Masaya, masakit. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.